Simula ng araw, puno ng kapayapaan. Handang mag-aral, kasama mga kaibigan. Tawagin ang pamilya, espesyal ang araw, ang saya-saya. Kapayapaan sa buhay na. Salam, kamusta lahat ay kasama sa Peace Hero Kids TV. Ang saya, magkwentuhan, kantahan, gumalaw at mag-drawing. Ang dami-dami pwedeng gawin. Tara na, tumutok na at sabayan natin ang Peace Hero Kids TV. A peaceful day, Peace Heroes! Ako si Ate Chloe at welcome to Peace Hero Kids TV! Sa ating peace time for today ay matututunan natin paano nga ba maging isang mabuting kaibigan at paano ito makakatulong sa pagbuo ng kultura ng kapayapaan. Tara na, Peace Heroes! Yayain na ang ating mga kaibigan, kaklase, at ang ating pamilya, sabay-sabay tayong matuto kung paano isabuhay ang kapayapaan. Nakaraang peace time, pinag-aralan natin ang iba't ibang love languages. Ano nga ulit yun? Tama! Quality time, physical touch, words of affirmation, gifts at acts of service. Napansin ba ninyo kung paano pinapakita ng ating pamilya at kaibigan ang kanilang pagmamahal sa atin? Paano nyo naman ito pinapakita? Ngayong peace time, pag-uusapan natin kung paano nga ba natin may papakita ang pagmamahal natin sa ating mga kaibigan sa pamamagitan ng pagiging isang peaceful friend. Oo, Peace Heroes, kaibigan. Pwedeng kapitbahay mo, kaklase mo, mga pinsan, maging iyong kapatid. Sila yung isa sa mga pinakapaborito at isa sa mga pinakaimportanteng tao sa buhay natin. Alam mo kung bakit? Ang mga kaibigan kasi ang mga taong sumusuporta, umiintindi, at pinagkakatiwalaan natin ng sikreto, maliban sa pamilya natin. Sila rin yung mga kapareha natin ng hilig at kukwentuhan natin. Kalaro, kasabay mag-aral, at marami pang iba. Ngunit, ano nga ba ang katangian ng isang peaceful friend? Paano ba tayo magiging peaceful friend? Isa-isahin nating Peace Heroes at tanungin natin ang ating sarili, ako ba ay isang peaceful friend? Mga katangian ng isang peaceful friend. Ang isang peaceful friend ay maaasahan. Sa kahit anumang pinagdadaanan, masaya man o malungkot tayo, ang isang peaceful friend ay laging nariyan at handang tumulong o makinig. Tayo ay handa na maging shoulder to lean on at handa na magbigay ng mga salita na nakakapagbigay pag-asa sa ating mga kaibigan sa mga panahon na kailangan nila ito. Ang peaceful friend ay laging nakakaalala ng mga importanteng okasyon sa ating buhay, gaya ng birthdays o graduation at iba pa. Lagi din nakakasuporta ang isang peaceful friend sa mga mabubuting ginagawa ng ating mga kaibigan. Ang isang peaceful friend ay mapagkakatiwalaan. Kahit may mga sinabi sa atin ng ating mga kaibigan,
Hindi natin ito sasabihin sa iba dahil mahal natin ang ating mga kaibigan at ayaw natin na mapahamak sila. Ang isang peaceful friend ay kind o gumagawa ng mga bagay na nakakabuti sa sarili, sa pamilya, at sa mga kaibigan. Tayo ay isang mabuting halimbawa ng pagiging isang peace hero. Tayo rin ay palakaibigan at sinisigurado natin na walang ibang bata ang nasasaktan o nabubuli. Ang isang peaceful friend ay gumagamit ng peaceful words. Maingat tayo sa pagbibitiw ng salita, pinag-iisipan muna natin ito at sinisigurado na hindi ito makakasakit sa ating mga kaibigan. Ang isang peaceful friend ay may respeto at magalang lalo na sa pagkakaiba-iba nating lahat. Hindi natin pinipilit ang ating mga kaibigan sa mga gusto natin, bagkus respetuhin ang kanilang mga opinyon, paniniwala, at tanggapin kung sino sila. Kayo, Peace Heroes, may naisip pa ba kayong katangian ng isang peaceful friend? Ano sa mga katangian ng mga kaibigan ninyo ang sa tingin ninyo ay katangian ng isang peaceful friend? Ano naman ang hindi ginagawa ng isang peaceful friend? Pinipilit tayo na gawin ng mga bagay na hindi naman natin gusto o hindi tama tulad ng pagsisinungaling at pagdaya sa exams. Sinasabi nila na kapag hindi natin ito ginawa, hindi na natin sila kaibigan. Tama ba ang ganito, Peace Heroes? Mali. Dahil ang pagpilit sa isang kaibigan na gumawa ng mali ay hindi gawain ng mabuting kaibigan. Nang iinsulto o pinagtatawanan ang ating itsura, kultura, relihiyon o paniniwala kahit na ito ay biro pa. Di ba nga, ang isang mabuting kaibigan ay marunong rumespeto. Nagsisinungaling at nandadaya. Kahit sa maliliit na bagay, ang pagsisinungaling at pandadaya ay hindi mabuting gawain ng isang mabuting kaibigan. Okay, Peace Heroes? Sinasabi ang sikreto sa iba o hindi mapagkatiwalaan. No, 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 Peace Heroes! Dapat ang isang kaibigan ay pinapahalagahan ang tiwala na binigay sa kanya. Kaya don't spill those secrets, ha? Hindi ka sinusuportahan sa iyong mga pangarap o mga ginagawang mabuti. Laging nangaaway. Oops! Hindi ganyan ang mabuting kaibigan, okay? Dahil ang mabuting kaibigan ay palakaibigan at laging mindful sa kanyang mga sinasabi at ginagawa, kaya hindi siya nangaaway ng iba. Iilan lamang ito sa mga halimbawa ng hindi magandang gawain ng isang kaibigan. Kayo, Peace Heroes, ano pa ang mga hindi magandang gawain ng isang kaibigan? Pwede nyo bang i-share sa amin? Tandaan natin lagi na ang mga kaibigan ay mga taong mahalaga sa ating buhay. Kung kaya't importante na malaman natin ang mabubuting gawain ng isang kaibigan para ang pagkakaibigan ay maging matatag, puno ng pagmamahal at kapayapaan. Maraming salamat, Ate Chloe. Ang dami kong natutunan kung ano nga ba ang mabuti at hindi mabuting gawain ng isang kaibigan. Panigurado marami rin kayo natutunan, mga Peace Heroes. At dahil dyan, oras na para ikwento at iguhit natin ang inyong mga paraan upang maging isang good and peaceful friend. Para sa ating activity ngayong peace time,